naman na kukunin dito ang side ng Twisted Minds. Kaya naman Selena ang kanilang kukunin. Selena has been picked several times. Maraming beses nang pinig si Selena for the past 2 days of MPL Philippines Season 16. Pero isa pa lang ang kanyang panalo. Kanina pa lamang natin nakita sa kamay ni Aqua na manalo ang Selena na ito. So technically speaking, Midnight Athena, low win rate ang Selena na ito. Nahihirapan lately mga Selena, especially nga yung mga nakakatapat, mga Forza na napaprioritize. But earlier on, depende pa rin naman. Most especially Kagura, although may innate purify ka, but will you be able to go for the combos in an instant? Yeah, yung ang kinagandahan dito sa Selena pickup is it provides a lot of vision for Twisted Minds. At least marerepel din nila yung invasive maneuvers ng Hylos, nung Lapu-Lapu, pero it does not stop yung mobility na meron dito yung Team Falcons in the team fights. You have the Lancelot, meron ka rin Kari, tapos yung Kagura, yung sniping capability ng Kagura. Basically, assassin to eh. Assassin in the middle lane. So kailangan din pa rin talaga mag-ingat ng Twisted Minds sa kanilang postuhan. And because of that, I think malaking importance dito for Twisted Minds na kahit paano ma-repel nila yung death sentence na paparating sa mid-game ng Team Falcons. Kasi kapag umabot sila sa late game, technically kaya nila. Pero kailangan nilang iwasan na mas snowballan sila ng Team Falcons. And I think shutting down Super Marco as well. Isa din yan sa mga talagang kailangan gawin ng side ng Twisted Minds. Dahil kapag umabot yung late game na napakasakit na yung carry, I don't think Lansu can survive that. Yan ang natural predator ng mga high HP na mga individual, yung carry na yan. Pero mukhang sobrang tapang ni Super Marco knowing na kaya niyang lumamang sa trade. And Nosha, on the other hand, tutulakin na lang niya palayo. Yeah. In fairness, medyo lamang din talaga yung Moskov pagdating ng level 2. So kailangan mong gawin to para at least medyo equal yung equilibrium. Kasi pag titripa ka ng Moskov kukontrolin niya yung wave pagdating ng level 2. At kukontrol din yung first blood here. Great start here for Sean's Selena. What happened in the mid? Arlott Selena! Pinabagsak yung Hylos na may revitalize. With no battle spells burnt as well para dito sa Twisted Minds na pa-revitalize si Ogwin doon. Malaking dagok agad para sa Team Falcons. Early game, Twisted Minds ang nakakalamang. MP the King successfully steals 1 green camp at mukhang dahil sa kawalan ng Hylos in the early game ay nakapag-cut na rin yung Uranus agad. That is a huge na intel. Ngayon, yung pana ay maiiwasan naman ni Caldizi, pero hindi niya naiwasan doon yung Spirit Mystery, but still, graceful exit for Team Falcons. Grabe yung grabe yung players ng Twisted Minds. Hindi mo ramdam na parang kinakabahan. Palaban, men. Yung mga nanggaling ng MDL. Feeling ko ilang buwan nilang iniipon na parang gusto ko bumugbog ng MPL player one time. Sa game sa game. Sa game po. Okay. Sa game. Sa game Salamat sa pag-clear. Baka maklip na naman eh. At this point, magsisimula na nga rin ang pagong na ito. 2 minuto. Falcons ang may hawak. Kaloy hindi na makakapunta. And looks like it's gonna be a free turtle para dito sa Team Falcons. Kyle Casey secures it. And tuloy ang laban. At tatamaan pa Papi. Ay, very nice follow-up here, pero... Disconnection! It was a disconnection here for Nosha and Sean. Not put into motion yung nangyari. Pero follow-up with Kaloy. Very nice go there for Twisted Minds. Save the day. Sabi ni Kaloy, okay lang yan. I got you. Hindi tayo ang dapat matwistan. Kumbaga na-twist yung ankle ni Sean kanina. Tinulak ni Nosha eh. Yun yung mapapasori ka eh. Actually, sobrang ganda na nga ng pinakita. Yeah. Ang angas na ng pinakita ni Super Marco doon. 2 crucial abilities ng kanyang na-dodge. Yeah. Yes, napaburn siya ng kanyang flicker. Pero as you said, nando na si Kaloy. Yun yung plot twist. May isa pa palang taong nagtatago doon. Magta-type muna ng MB. My bad, my bad. Nung notion, kailangan tindir pa yung combo. Dito mama yung combo mula kay Few. Pero ito, tatama. Kaloy on the front. Aray ko. Tinatagad Glorious Pathway, pero sila pa makakadali. Few is down. Pinakalikod naman si Kaloy. Ang kanilang pupuruhan. Double kill for Birds. Medyo medyo mainit yung dugo ni MP the King. Ginamit pa niya yung Traceless pabalik. Kaya naabot siya ng Phantom Execution ni Kyle TZ. Unfortunate positioning mula sa Twisted Minds. So kahit paano makakakuha ng konting momentum dito yung Team Falcons. Even though lamang pa rin naman sa resources ang Twisted Minds. At matagal-tagal pa naman bago lumabas ang pangalawang pagong ng larong ito. Nosha and Super Marco nagiging medyo maingay yung lane na to pero malayo pa sa kanila. Kumbaga malayo sa bituka pero masakit na yung ulo ng dalawang teams na to dahil kanina pa nagkakaroon ng laban around the purple buff of Twisted Minds and around the orange buff of Team Falcons. Yeah. Grabe si Nosha talagang down to the basics of naka-freeze pa
yung bottom wave. This allows him to sort of like control the last wave before the turtle spawns. So mapipilitan si Super Mario na parang pumili, okay, lalaban ka ba sa turtle or magkiklear ka pa ng wave? Kasi kapag nanlaban ka pa sa turtle, baka umabot pa yung Spirit Destruction. And may choice yung Twisted Minds. Pwede magtulak lang ng tower dito si Nosha. So ngayon, Super Marco bumalik siya and nauna nag-clear yung Moscow. So this means may numbers advantage yung Twisted Minds. Inaabangan pa nga si Marco! Okay, kakasabi lang natin inaabangan. But a great duo yet again doon sa may banda baba. This time, na-secure nila yung kill. Ngayon, yung third na naman ang gustong i-secure ng Team Falcons. Might be a free SOD. turtle. Nag-SOD in na nga ba? Papasok ba dyan? Sila Nosha. The question is still there, pero mukhang hindi na muna. Pero ang question ngayon ay makakasurvive ba si Kaloy? Hindi na rin. As Team Falcon tours him down. Pero nakapagplato din si Nosha doon sa baba at mukhang mangangalahati pa nga ang buhay. Hindi, mababagsak niya yung Torre doon sa baba. Not only did Twisted Minds get a few wins out there. Yes, yung turtle napunta sa Team Falcons, pero Torre yung nakuha sa baba. Farm lang kasi habol nila. Again, aabot at aabot sila sa part ng game na kaya ng lumaban sa Team Falcons kasi yung late game aspect ng Moscow, may map advantage sila. Ito yung kanina pa natin binabanggit, yung macro advantage with the Moscow. And nagagamit nilang Twisted Minds yung kanilang heroes to buy time para makapag-farm si MB the King, makapag-farm si Nosha. And even yung Uranus ngayon ay magiging problema din yan pagdating ng mid-game kasi napakakunat niyan. So that's another layer of defense na pwede magamit at Twisted Minds to repel Team Falcons whenever they try to go for team fights. Ang daming two-factor authentication, kumbaga Oo. security. Okay, sure ka ba na gusto mo dito? Kasi laging nandoon Oo. dito sila Lansu. And aside from that, you mentioned yung farmed up version din kasi ni Nosha ay malaking bagay. Yeah. Na-eliminate yung kanyang kaline kanina, Super Marco. At ngayon na malaya siya, even a crab coin ay nakukuha niya. And this is big for Twisted Minds. Alam natin na yung late game ay isa si Kari sa mga kailangan talagang abangan. Lanzo Pop sa Consecration. At ayan na yan, natatakas na lang siya. siya? Uranus gameplay by the way. Oo. Walang ulti yung Lapo. Wala rin namang ulti yung Uranus pero yan ata yung isa sa pinakawalang kwentang ulti na i-call mo pag player ka. Parang, walang ulti yung Uranus ha. Yung Uranus sabihin sa'yo, so? 20 stacks pa rin to, pare. At alam mo, ang isang nerf na sa tingin kong papatay sa Uranus, yung pag hindi na pwede mag-reset yung passive sa Torre. Kasi yung mga Uranus players, tatapangan lang nila eh. Magpapahit yan ng isa para lang 20 pa rin yung stacks. Men, yan yung pag super long walk yung Uranus. Sige na nga, pindutin ko na nga. At pasasalamatan natin si Fuego dahil maraming gumagawa na niyan sa RG. Pero sa ngayon, ito ang gagawin nila Ogwen. And to the first na Spear! iwasan ni Bempi the King. Habang Spear, hindi naman Hindi tumama. tatama. Pero yung pag-go... Ay, tumama pala! Tumama doon sa banda baba. Pero hindi pumasok doon si Nosha. Pero tatamaan niya at Ayun na. kukunin ay yung Torre na naman dito naman sa babandang taas. No Mukhang team fights. habulin siya. Kyle TC looking for the puncture in. Pero mukhang hindi niya papalagan, papi. Di ata kaya yan, boss. Una sa lahat, wala ka pang War Axe stacks. So yung habol na yun, medyo delikado rin for Kyle TZ if pipilitin niya. Kasi kayang-kaya ka microhin ng Moscow. Although lagi natin sinasabi no, may micro capabilities yung Lancelot. So does the Moscow, no? Yung capability na i-dodge yung puncture. Kapag na-misplay mo yan, ay talagang kawawa ka sa mga spear ni Moscow. Eto, kawawa. Si Ogwen, nilatag ang Lure Spotway. Ayan na, yung ultimate na walang Lansu naman, na sinabi mo nga, kahit ikaw Aray! mo na wala ng ultimate ho, pero medyo masakit. Ang Thorn Rose magagaling dito kay Kyle TZ. Nosha, just banking on kung sino pwede nang dalihin. Pero ngayon, disperse muna ang laban. Ayun o, yung nag-ulti na naman yung Uranus. Tapos sabihin sa'yo, so, anong gagawin mo? Nandito ako sa gitna, inaharangan yung 4 na members ng Team Falcons. Sinabi natin kanina, may mobility. Kitang-kita naman si Kyle TZ, may bypass pa din laban dito sa Twisted Minds. Nasaktan kanina si Sean doon sa Thorn Rose, but that's about it. Kumbaga, yung target selection dito ng Team Falcons, it has to be either we pick somebody off na full assassination, or if hindi, may Uranus problem tayo. And yung mukhang sasagutin na nila ang problema. 4 ang ipapadala para kay Lanzu. Here comes the Glorious Pathway. Okay, nag-ultimate din rin si Lansu. Sinalubong ni Fertz, nakapag-flicker, tapos Cyclone Eye! Boss, yung May bot! oras pa siya Yung bot! mag-recall habang yung bottom lane naman ng Falcons sa pinupuruhan dito ng Twisted Minds. What a play here for Lansu as well. Nagka-migraine ako doon, pare. Grabe. Ang daming in-expend para doon. Ayan o. Pero si Sion! Pero si Sean ngayon ay makakatakas pa rin naman. Meanwhile, there's going to be a spear, hindi tatama. Pero what a call for Twisted. Imagine mo yung kailangan, ang daming pipindutin ni Kyle TZ para mapababa yung buhay ni Sean. Si Lanzu, pipindutin niya lang yung ulti niya. Tapos babalik na.
lahat ng mga sakit ay mababawi din. At ang problema, yung sakit ay masakit din. Ito yung tipong pagbenta yung stocks. Alam nating napakasakit na ng Ionic Edge, kaya hindi mo rin pwedeng i-ignore sa ganitong klaseng Lord fight. Kaloy, right in front of first, half HP para dito sa Lord. Tinahain na ni Lance yung sarili niya, pero dito sa pana, tatama ng alam din yung mga traps magkaya dito kay Super Marco. Pero Easy will still be able to secure the Lord habang magkakaroon ng chase. Nagkakagulo-gulo, wala na si Lanzo. Kaya yung next layer of defense ay kaya nang tapusin at tunawin nila Super Marco. May pana na tatama, pero for Team Falcons, this is a great start. Medyo indecisive yung Twisted Minds kanina kung papasok sila. And it's all because of Ferds. Nakaharang yung lapu-lapu doon sa entry ng YSS. Even though tumama yung barko sa harap ni Owen, nandun kasi yung lapu-lapu ay nakaabang eh. Parang sinasabi ni Ferds, sige, MP, subukan mong pumasok. Hahampasin kita. At In-game in-game. In-game. At ito natutunaw na rin si Lanzo sa kamay ni Super Marco. Here comes the bulletproof buyout. Pag nandito ka na sa pinakadulong parte ng larong ito, napakasakit na ng carry, hindi na pwedeng i-ignore. At kailangan nang hanapin dito si Super Marco. You have a problem kung ikaw ang Twisted Minds. As you mentioned, yung Ari, yan yung pinaka-natural na counter sa mga pinaka-makakunat. And it just needed time. And time is of the essence ngayon for Team Falcons as they gradually increase yung mga nasasakop nila. At ngayon naabante rin sila Ferds. Hindi naman masyado lalalim. But still, makukuha lang kayo ng pinataw, which is the turret on the mid lane. Naghahabol, Lanzo. Pero Lanzo, yan ang sinasabi natin, hindi na sa package. Basta makunat na lang siya. Final slash here committed for Kaloy. But still, ang bilis ng pag-atras dito ng Team Falcons. Magkakaroon ba ng chase down? Doon ang Rush Umbrella with the same umbrella. Pati yun yung overturn lahat ng combo binato. Pero tigil muna ang team fight. Grabe. Hindi na nila tinuloy no? Nakita mo yung carry, men. Kala mo tank. Parang umatras na lahat, sabi ni Marco. Siya yung nagsabi na, sige, atras kayo, ako bahala sa harap. Kahapon pa siya ganyan, by the way, no? Even in their comeback game, kahapon against Aurora Gaming, humaharap yung Moscow niya. And siguro hindi na nagpapalit. Kung carry, ganun din naman, may dash din naman yan. Yes, kaya ito yung sinasabi natin kanina. Ito yung strength din talaga ng lineup ng Team Falcons, na yung group up capability nila ay napakataas. Kaya naman for Twisted Minds, kailangan talaga nila dalhin to sa ultra late game, na even though matutunaw nung carry yung Uranus, at least magagamit mo yung Moscow. At this point, hindi pa enough eh. Hindi pa kaya nung mga sibat ni Nosha na labaran dito yung Team Falcons. Kasi ang daming kumikilos sa kanilang lineup. Pwede siya matanunan nung lapu-lapu, i-revitalize ang sila ni Ogwen, especially with the glorious pathway as well. And then, yung targets niya na kailangan patayin dito, hindi rin definite. Kasi kailangan mo intindihin yung Lancelot, kailangan mo intindihin yung carry. Okay, very nice arrow there for Sean na napigilan slight yung chase doon onto Kaloy. Meanwhile, may konting window dito. Twisted na. Alam nila, wala namang glorious pathway pan chase si Ogwen. Uy. Alam ng twist Laging ginagawa ng Team Falcons to ito. 20 seconds before the Lord spawn, they played the opposite side of the map na maraming tao doon. So ngayon, magkakaroon ng control ng konti dito yung Twisted Minds sa kanilang Lord side of the push. And kapag bumaba na yung Team Falcons, i-reclaim lang ni Nosha yung opposite side of the map. Pero pwede manlaban kagad yung Falcons dito. Nakita din nila na nanggaling na nga sa top lane yung Moscow na yun. Iba-burst na ata ng Team Falcons ito. Pero nandiyan na nga si Lanzo sa loob ng pit. Okay, so may pinakagilid, pinalayo nila pilit si Epi the King. At mukhang yung Lord masisingir pa rin dito ni Kyle Casey. Meanwhile, na-stun doon sila Kaloy. What a train of events here para sa Team Falcons. Pero nakabuelo dito sila Epi the King. Sa pinakadulo naman, si Super Marco tinanggal. Ang pana tinanggal si Sean. It's a 2 for 1. Twisted Minds abante sa gitna. Pero yung Lord napunta sa kamay ng Team Falcons. Isang tore pa lang na nakukuha ng Twisted Minds matapos ng winning team fight na yun. At napakasakit na nga rin pati dito si Kyle Casey. Ganda! Ang ganda nung ginagawa niya, mina-micro niya yung Lancelot, hindi siya nagdadash. Kasi tinitikitan niya si Kyle TZ para hindi siya tamaan nung Thorn Rose. At ngayon mukhang makiklear lamang ng Twisted Minds ang napakabilis ang Lord na ito. Hindi magagamit ng Team Falcons for now. And that will be the end of that Lord push. Silip muna tayo sa ating in-game equipment hatid ng Infinix. Looking at our gold laners, papasok na tayo sa punto na pa 6 items na ang parehas na gold laners natin. Literal copy-paste yung item ng dalawang gold laner. Hindi po yan. Sadya po yan. Hindi po mali yan. Sadyang-sadya yan. Pero I think mas malaking problema dito kapag natapos na yung Malefic gun for the side of the Moscow. Kasi babakat talaga yan. Yung carry, bumabakat na yung damage yan eh. Kumbaga sasakit lang siya ng konti. Pero mas malaki yung magiging jump nung power spike for the Moscow. Mas kaya niya nang mag-solo ngayon. And baka umabot tayo sa punto na kailangan maunang mamatay
si Nosha for Team Falcons. Kasi kahit sabihin natin sobrang mobile nung heroes ang Team Falcons, medyo nagiging umaabot na rin sa carry territory yung Moscow. By the way, kanina si Sean, sinolo kanya si Pew. Oh, pero ngayon, Kaloy! masasolo din si Kaloy! Naiwan! Natusok siya doon ng kabayo. One man down for the side of Twisted Minds. Mukhang ito na naman ay magandang advantage for Team Falcons. Grabe mapapatanong ko eh. Baka Kyle, wag asim. Alam ng mga tao yung Lancelot Bush na yan eh. Pag nag-phantom execution ka papasok, may mga Oo. maaalala kang tao dyan. Naaalala ko yan. Naaalala mo yan, pare ko. Naaalala ko yan, pre. Pero yan yun kasi, ito, may YSS din nun. ito nanalo. Oo, ito magandang play. Oh, Kyle Kizzy. Muntik na siya doon. Oh. Nasim mention, okay lang yung ganyan mga asim plays as long as maganda yung kanyang mailuluto, luto sa plato. At magkakaroon nga ba ng panalo dito Team Falcons? Humahabol dito ang Twisted Minds. But still, nakikita natin discipline for Team Falcons. Yeah, ganda ng force eh. Ito yung controlled aggression na tinapangan lang nila. Even though na-force yung flicker ni Ferds dito, mas importante na na-burn nila yung flicker ni Nosha. Kasi mapapabawas mo yung tendency ng mga Moskov na mga outplay with the flickers. Ngayon, mas simple yung Lord approach ng Team Falcons. Kapag nanlaban yung Twisted Minds dito, hanapin lang natin dalawang hero lang. Yung YSS or yung Moskov. And kung may mahanap silang isa, malaking dagok na agad ito para sa Twisted Minds sa kanilang DPS. Dahil kung titignan naman natin yung mga ilang hero, sure, you have some damage mula dito kay Sean on this Selena, pero burst damage yun most of the time. At pa-chepi-chepi kung tatapak ng Abyssal Traps. Ang totoong damage dealers para dito sa Twisted Minds ay yung mga nabanggit mo, Midnights, the YSS and the Moskov. At mawala lamang yung isa ay win condition na ito para sa Team Falcons. Kaya nare-realize talaga nila na kailangan cover talaga all bushes. As you mentioned, nakala ko mag-attempt ng push sa top lane ang Team Falcons, pero mukhang reset muna para sa Lord. May Agent Kramer, men. Tinamaan ng pana. Papunta kay Kyle TZ yun. So, kailangan nilang i-reset yung Lord dahil doon. Oh! Kaso nahuli lang sa pinakagilid si Yogwen. First onto the front Nosha, side. Nosha! Reaching and pinaki nga pa si Nosha naman na mapapabagsak. Sinabi natin na dapat di sila matanggalaan ng mga front damage here. Pero mukhang gaganti rin naman ang Twisted Minds. Super Marco on the other hand, hindi pa pahig na maging all lang ang score. 2-4-3. Pumapabor ba to sa Falcons? Oh man, yung flicker ni Lanzo might have been the most useful flicker usage on a Uranus dito sa MPL. It'll go down in history. Pinakamalaking impact na flicker Uranus na nakita natin. Lanzo trying to sustain the damage of Super Marco. May Lord attempt. By the way, may jungler. Ang Twisted Mind. The question is, aabot pa? Naku, pero ngayon, parang ayaw palapitin. Even May Super barko, Marco, may barko. sabi natin Super Marco, ito yung humaharap na version niya na naman. At unti sinabi natin, may barko. So mukhang hindi rin i-take ng Team Falcons yung risk na ito. At boy na rin si Kyle, Kakaiba si Lanzo, men. Built diff. Built diff yung Uranus niya. ang pinaka-importanting Europe flicker play sa isang laro so far. At ngayon kalahati na ang buhay ng Lord, pero i-reset ito muli. Napakabilis lamang ito sa kamay ng isang carry. Anytime ay pwede nilang i-go ito. Okay, tumatama naman yung mga araw. Spear of Destruction here. Pumasok na rin si Nosha. Habang yung Lord sa secure man ng Khaleesi, si Open ang kanilang magiging Pwede sila maghabol! Si Lanzo na naman sa binalikod. Aray Tapos ko yan po! si Super Marco. It's going to be a shutdown. At tuloy-tuloy ang Oh my God, pagkabata dito ng Lanzo! Twisted Minds. It's not a plot twist. Oh, Kyle, Ito Kyle, naman Kyle! yung pinaka-climax. Pero si Kyle Tizzy, tinatry niyang i-touch ang lahat. Pero susundan niya pa na siya hindi ko connecta. Kaya mamanualin. Mano-mano na ang paghabol dito ng Twisted Minds onto Kyle Tizzy. There's going to be the punish from MP the King. Dalawa matitira para sa Team Falcons. Pero may Lord naman silang kasama. Sobrang daming high-level play. Nagsimula yan, alam ni Lanzo, walang flicker yung carry, nagpakamatay na siya, men. Pinindot niya yung ulti niya para tabihan si Super Marco, namatay sa Blade Armor yung carry. And si Kyle TZ, nahanap pa niya pagka-traceless ni MP the King. Nandun yung Phantom Execution. Mamaya natin pag-usapan niya kasi may papasok pa Lord sa baba. Okay, ngayon, it's up to Twisted Minds na somehow i-melt yung Lord. Posible pa rin naman. Pero look at the way that Few and even Kurtz guards up the Lord na hatak nila. Nakakakaba mga pangyari. SOD ay tatama. Pero mukhang hindi yata lalalim dito muna sila, Nosha. The patience. Men, rookie mistake na sana.
Pero walang rookie-rookie ata. Wala. Para sa Twisted Minds. Pare koy, kung ako rookie kabato, pipindutin ko na yun eh. Oo nga, alam mo yun, parang sige, pwede na yan. Tapos pag landing mo, may payong bigla. Pero eto, gusto ko na i-highlight ha. Kita mo yung sidestep ni MP Taking kanina pag dash yung sa Arno Lancelot. Oo. Dinudge yung Thorn Rose Man kasi alam niya kaya siyang one-hitin. At yun nung yung ginawa niya kanina. Oh kay my Kyle goodness. TC ng Game 1. Sabi niya, teka, ginawa ko na yun sa'yo kanina, hindi kita pagagantihin. I cannot. And now we have an even ball game once again. 700 lamang ang goldie dito ng Twisted Minds. Bababa pa nga ata ng 500. Literal, samgyup na lang yan kung saan-saan. At ito na, late game is real. Pero ito na. Lanzo. Para kay Lanzo sa pinakagilid, si Owen ang kanyang kinikipan play. Pero there's going to be the burst here for few. Nosha is down. Alam nila walang flicker. Pumampik sa ibang hero pero ang target pala si Nosha. Pare koy, iyan ang masasabi natin na kahit sa yung mga rookie na to ay walang kaba-kaba sa loob ng kanilang katawan, you are still facing the OG, the veteran, Season 1 GOAT all the way papunta dito sa Season 16 in terms of longevity. You with a veteran move. Kabisado eh, di ba? Dinaan ka sa experience, men. Dinaan talaga sa experience. Yung finest na Shkoy Kaloy. Dito, pinipilang i-delay ang pagpasok dito na Team Falcons. Oy! Trying to soar high. Pero medyo mapaparay doon ang Okay. mga members dito na Team Falcons. Sa atras, concealed play. Mukhang mag-aabol. Oh, yan na naman. So, ayan na naman. Naipit sa sitwasyon si Owen. Sapat yung magiging damage nila. Ah! Eto, hindi na naman. Kasumalabag dito si Nosha. Ginagawa Oh my ang lakas. God! Pero sapat. Ang double kill for Abby the King. At ngayon na bante. Gawin pa nating tatlo. Pababagsakin ng Twisted Minds. Sean Hunting numbers. Oh my Kamusta God! ka na? Dito rin pala tayo magkikita sa MPL. Welcome to me. And for Twisted Minds, apat ang kalamapapatumba laban sa Team Falcons. Dito na pasensya, Kyle TC mag-isa. Tatapusin na ba ng Twisted Minds o maglo-lord pa sila? Mukhang ito na nga yata yun. This is a twist incoming as Twisted Minds sweeps Team Falcons. And what a debut!